Hello, magandang araw. Napunta ka sa tamang channel. Nakita mo yung thumbnail ko kung paano maglinis ng electric fan. Ayun yung unang topic. Yung pangalawang topic naman, hindi ko alam kung magiging interesado ka kasi habang nililinis natin yung electric fan, medyo time consuming siya. So habang ginagawa ko siya, tinuturo ko kung paano maglinis, ikukuwento ko naman kung paano ka mag-start ng career mo sa online job, bilang video editor, freelance editor. Okay, start na tayo. Pakita ko lang yung electric pan natin, medyo medyo madumi talaga 'yan, okey? Kalasin ko muna bago ako magkuwento ng tungkol sa, side hustle ko na as, video editor. Kunin ko lang yung screwdriver. Ay naku, medyo maalikabok 'to guys, medyo maalikabok kaya pasensya na kayo, okey? Unang gagawin ko para malinis 'tong electric pan, kita niyo tatad na siya ng alikabok, tatanggalin ko muna 'tong. Ayan, makuwento ko lang yung experience ko kasi ngayon, isa akong freelance na video editor sa YouTube din. Ngayon itong side hustle ko na 'to, kung tutuusin hindi ko na siya naging side hustle, eh. Siya na yung naging main source ng income ko. Pero umabot ako ng 5 years bago ko nakakuha ng stable na client. So baka yung makukuwento ko sa inyo ngayon makatulong kung paano kayo mas mapapabilis na makakuha ng stable o yung, consistent na client, okey? Kalasin ko na muna 'to. Ngayon dati 2016 gumawa ako ng account sa Upwork.com. So, ilalagay ko na lang sa description yung link. Dalawang website, una pala muna nagsimula muna ako sa Upwork. Bale ang maganda sa Upwork kasi, ah, ang dami talagang trabaho ro'n. Ang dami mong makikita na trabaho sa website na yun. Ngayon ang Upwork ay international siya na website. So, ang mga client dun, America, Europe, ah, Middle East, mga gano'n. Ngayon ang specialty na pinuntahan ko ay pag-edit ng video. Yung mga basic editing lang kasi nag-uumpisa pa lang naman ako nung time na yun. Ngayon ang ginawa ko unang strategy ko dun at masasabi ko rin sa inyo baka dito rin kayo magkamali bilang nag-i-start ng freelancing. Ang unang-unang kailangan niyong tanggapin diyan, 'wag muna kayong umasa ng malaking offer, okey? Una, 'wag muna umasa ng malaking offer. Ang kagandahan kasi diyan kung makakakuha ka ng mga gig na maliit lang ang bayad, dual purpose 'yun. Kasi sa umpisa, nagkaka-experience ka kung ano yung kailangan ng mga client, tapos pangalawa kahit papaano nakita ka na. Kumbaga yung kita mo hindi man siya yung pangpabago talaga ng buhay mo, pero kumbaga mame-maintain mo yung, mga basic needs mo. Siguro tiyagain mo muna mga 6 months gano'n. Kuha ka ng kuha ng client kahit mababa lang muna ang bayad, mga $10 to $20 per video. At least nagkaroon ka ng knowledge ng kung paano yung laro, kung paano yung settings, tsaka magka-idea ka kung ano rin yung client mo, makilala mo rin sila. Kasi habang magkaka-experience ka na bilang editor, siguro mga pang-5 o pang-10 mong client, magkakaroon ka na ng insight kung paano paano siya nag-iisip, ano yung kailangan niya,
tsaka kung paano makakapag-strategize ka na kung paano mo lalaruin yung sitwasyon at makakapag-demand ng mas malaking bayad. Siyempre yung mga unang experience mo, gandahan mo talaga yung gawa bilang ang logic dun, ang mindset, hindi para kumita kumbaga para may patunayan. Maraming nagkakamali diyan sa unang salpok na yan ng pagiging freelancer kasi kadalasan minsan nadadala tayo sa kuwento ng mga kaibigan natin o kaya yung mga influencer sa online. Nagkukuwento sila na ganito na yung kinita nila sa gano'n, ganyan. May parte na ano, totoo yun, pero siguro kapagka bumilang na ng taon, pero sa umpisa kailangan mo munang tanggapin na gano'n muna talaga. Kahit saan 'yan, kahit naman sa pagtatrabaho gano'n din. Start talaga sa mababa na ano, na income. Kumbaga lower your expectations muna kasi yung iba, may mga sitwasyon na bagong pasok ng freelancing, ah, nagpundar na ng mga gamit. Kunyari hindi suportado ng magulang, mga high-end na computer, high-end na ganito ganyan na kaagad, puwede namang gano'n. Pero may sitwasyon kasi talaga na yung skills, hindi talaga nabibili ng pera yun, eh, na na nahaasa siya habang nagkaka-experience ka. Yung skills tsaka yung kung paano mo babasahin yung client mo. Dun ako nag-umpisa sa Upwork.com. Nag-umpisa ako dun sa yung mga reels na mga less than 1 minute na video edit. Tapos minsan $7 to $10 kinukuha ko yun dati nung umpisa pa lang ako, para magka-experience lang ako. Pero ako kasi, kaya natagalan ako bago nakakuha ng stable na ano, na client. Nung nag-start kasi ako mag-freelance, may ano na ako, may pamilya na ako. Tapos may trabaho pa ako na, kumbaga may trabaho pa ako locally dito sa'tin. Kaya sa sitwasyon ko, mas importante sa'kin yung ano, yung immediate na pera. Pero yung sa side hustle ko sa online nun, kaya ko siyang gawin pero hindi pa talaga siya puwedeng pang-market. Ako yung basic na editor lang talaga. Tas hinasa ko ng hinasa kasi medyo napapagod na akong pumasok-pasok araw-araw sa trabaho. Kaya dahan-dahan kong sinilip yung ano, yung work from home na setup. Kaya yun, puro mga YouTube channel yung ano, naging client ko mga after 2 years na ano, maganda na yung portfolio ko sa Upwork. Nakakuha na ako ng medyo maayos na client, pero maliit pa rin ang sweldo. 2 years. Sa YouTube, mga YouTube videos, mga basic editing lang talaga yun. Tapos gawa lang ako ng gawa hanggang sa dumating yung time na yung kita ko sa online, medyo nalampasan niya na yung kita ko dito sa pagtatrabaho sa factory. Nag-resign na ako. Tsaka naging kampante na ako na ano, full force na online job na yung gagawin ko. Pero siguro kung nag-umpisa ako ng binata, na-explore ko ang online job ng binata ako at nag-focus na ako dun, siguro, ah, marami siguro akong nagawa. Marami akong, anong tawag diyan, ah, siguro mas malaki pa yung possible na nakuha ko yung malaking income, siguro sa mas bata ako na edad. Kasi hindi ko alam kung malaki ang 50K sa inyo ngayon kasi 50K yung average na income ko sa pag-e-edit. Pero yun ay basic editing, hindi ako
Hindi yun yung mga solid na edit na nakikita niyo sa anong tawag diyan, sa YouTube. Yung mga super basic lang talaga, halos cut and put lang talaga yung ine-edit ko tsaka pag-ayos ng audio. Kasi hanggang dun na lang yung ano ko, yung siguro ability ko dahil medyo gurangers na ako, eh. Pati yung mga YouTube channel na mga client ko, mga basic lang din talaga yung gusto nilang pagawa. Pero may mga editor na iba kumikita ng 100+ K per month. So, ibang ano yun, hindi ko alam kung ano yung laro nila. Pero yung ako na nagkukuwento sa inyo, nasa gano'ng level ako yun. Siguro parang level 1 yata yun. Eh, kapag worker ka ng factory, tulad ko factory worker ako, bago ko nag-online job, less than 20K lang yung sweldo ko monthly dati. Kaya nung medyo lumaki-laki yung siguro nag 30K yung monthly ng pag-o-online job ko, tumalon na ako dun. Pero ayun yung masasabi kong unang skill o kaya unang realidad na kailangan niyang tanggapin. Wag munang mag-expect ng malaking kita. Maganda yung kunin mo muna kahit mababa lang yung bayad. Ang mahalaga, natuto ka kung ano yung kailangan nila ng client, tsaka nakita mo yung pinakalaro. Kasi kahit anong aral mo ng pag-edit ng video, makakatiyempo ka na 'pag nag-apply ka, kumuha ka ng client, hindi gano'ng style yung kailangan nila. Kaya yun ang magandang laro na kumbaga magiging umpisa magkakaroon ka na ng idea ng flexibility ng pag-e-edit mo. Gain experience muna. Ngayon 'pag may experiensyado na tsaka maayos na yung account mo kasi sa Upwork meron namang ano diyan, rate system. Meron diyang 4-star, 5-star, tsaka yung 100% job success rate. Pagka may ranggo na gano'n yung account mo, madali ka na makakuha ng client. Sobrang dali na. Tapos pangalawa, pagka napa-consistent na yung client, darating at darating yung time na naisipan mo na mag-upgrade ng computer. Kasi kadalasan naman ngayon sa cellphone nag-e-edit. Ngayon kung sakaling mag-upgrade ka ng computer, pinaka-flexible na yung Apple, yung mga Mac Mini, maliit, tsaka ang kagandahan kasi ron yung software ng Windows gagana sa Mac. Tapos marami kasing client sa Upwork na naka Mac ecosystem sila. Kaya kapagka Mac ang pinili mong upgrade ng computer versus sa Windows, kumbaga mas flexible yung pwede mong makuha na client. Okay. Tapos ano pa ba? Ngayon kapagka siguro taon na kayo sa Upwork, marami ka na makikitang mga diskarte ng mga Pinoy diyan na nilalabas yung client sa platform. Mangyayari yun kasi may mga client ka rin na yayayain ka na lumabas ng Upwork. Kasi sa Upwork nga naman merong kaltas na 20% o kaya 15% depende kung gaano katagal na yung client mo. Kaya nasa sa'yo pa ring nasa yung desisyon yun kung susugal ka sa gano'n. Kasi 'pag nilabas ng Upwork, ibig sabihin nun wala ka ng proteksyon. Kung biglang hindi na sumipot yung client sa'yo, may pinagawang trabaho sa'yo at hindi nagbayad, talo ka ron. Hindi mo rin puwedeng ireklamo sa Upwork yun. Kasi
nilabas mo yung client eh. Kaya isa yun sa mga red flag. Mangyayari yun, depende na lang kung tiwala ka na sa client mo. Tsaka kung yung client mo tiwala rin sa'yo. Pero mas maganda naman yun kasi wala nang middleman yung Upwork. Kumbaga makukuha mo ng buo yung sweldo na diretso sa'yo. Tapos, ayun, alagaan mo lang yung account mo. Maraming mga vlogger sa YouTube na makukuha ka sa Upwork. Ngayon habang nagge-gain ka ng experience sa pag-e-edit, daan-daan mo ring hindi ko alam kung magiging hilig mo na katulad ng ginagawa ko ngayon, nag-upload ako ng mga video ko tungkol sa buhay ko kasi malay mo baka kumita rin yung YouTube. Nagko-compound naman eh. Tsaka YouTube din ang client ko. Baka yung experience ko magamit ko sa video ko. At malay mo, dumilang ng taon o kaya dumating yung time na ako na rin yung editor ako ngayon, dumating yung time na baka magpapa-edit na rin ako ng video ko kung sakaling sisikat. Pero alam ko hindi mangyayari yun kasi wala eh. Bihira ako mag-upload. Pero dadalasan ko na ngayon dahil nanonood na kayo. Ang i-upload ko ay mga tungkol sa mga discarding online. Okay? Ito, nalinis ko na yung electric fan. Bali, tinanggal ko lang yung takip. Pinunasan ko. Kasi tad-tad na siya ng alikabok. Tsaka mahinayin na yung buga ng hangin. Okay? Sa susunod na video ulit guys. Sana panoorin nyo pa rin. Ang sunod na topic ko naman ay ano yung mga type ng video o kaya yung mga video editing skills na kailangan mo para ma-hit mo yung malalaking client talaga. Kasi dati nakaranas ako ng 5-minute na video, 70,000 ang bayad sa kanya. Ngayon ituturo ko yun sa inyo sa next video ko. Kung anong klaseng skill ng pag-i-edit yun. Okay? Thank you.